Ang sabi ni Sara, yung ating Pangulong Bongbong daw, hindi daw seryoso sa kampanya laban sa korupsyon. Seryoso po yung ating Pangulo sa kampanya laban sa korupsyon. Kasi unang-una, kundi seryoso, hindi ka sana na-impeach. Seryoso, mga kababayan sa paglaban sa korupsyon. Inayaan niya yung mga congressman na ma-impeach ka. Si Gutesa, nagsalita siya, ito yung alam ko. Itong 18 na dating security personnel ni Zaldico na ordinary. Sabi dito, Mrs. ni Mike Defensor, nadawit na rin. Nadawit sa subpena ng NBI. Nagpayag ng pagkabahala si ex-representative Mike Defensor na ay hindi marunong magturo. yung mga teacher daw, Ay hindi natututo. Ay hindi natututo. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Maravillas yung mga kwento ngayon, mga balita ngayong linggo. Ibigay ko muna sa inyo itong balita dito, yung topic natin. Ang sabi ni Sara, yung ating Pangulong Bongbong daw, hindi daw seryoso sa kampanya laban sa korupsyon. Seryoso po yung ating Pangulo sa kampanya laban sa korupsyon. Kasi unang-una, kundi seryoso, hindi ka sana na-impeach. Seryoso, mga kababayan sa paglaban sa korupsyon. Inayaan niya yung mga congressman na ma-impeach ka. Napansin ko na yung gobyerno hindi sila seryoso sa anti-corruption program nila. Hindi daw Kasi seryoso. kung makikita mo, pinakita natin, diba, na yung impeachment ko, lahat yung ebidensya na yon, sila lang ang kumuha, sila lang ang gumawa, sila lang ang nagsabi, mali ito. Pero pagdating dito sa kabila, sa mali-maletang pera, o tinawag nila na basura, walang in aid of legislation doon. Si Zaldico, on his own, nagsalita siya. Ito yung nalalamang. Unang-una, yung pagsasalita ni Zaldico tungkol sa sinasabing mali-maleta, wala nga sinumpaang salaysay, video lang. It cannot be accepted as evidence. Kung talagang may ebidensya tungkol sa mali-maleta, dapat umuwi siya muna para pirmahan ang isang affidavit at humarap siya sa investigasyon. Ganon yon. Kaya nga yung impeachment na pinalaban sa ating Pangulong Bongbong Marcos, dalawa yon. Binasura kasi inadmissible in court. That includes the Senate Impeachment Court. Yun ang malinaw. Ito naman si Sara, parang hindi abogado. Ang gusto mo kasi patulan yung mga testimony ni Zaldico habang nandun sa ibang bansa nagtatago. Hindi man maaari ang ganon. Ang gusto mo kasi patulan yung kwento ni Gutesa. Yung kwento ni Gutesa, piki yung pirma ng abogado at nang i-verify ng DOJ, in-invite para mag-cross-examine, hindi na nagpakita. Ganon din dito sa 18 mga ex-marines, in-invite ng NBI, hindi na nagpakita. So paano mabiverify yung mga claims ng korupsyon? Pero yung mga witnesses laban sa inyo po, sinumpaan at saka verified complaint. Kaya nakalusot sa pagdidinig ng Justice Committee ng Congress. Napakalinaw po. At yung kumontra, isa lang, si Suntay. The rest sa mga members ng Congress, members ng House Committee on Justice, pati yung mga kaalyado ninyo, pati si Marcoleta, Paulo Marcoleta, hindi kumontra. Pumabor sa sufficiency in form and substance. Sabi ko nga, si Rufus Rodriguez, sige yung question. Ang akala ko, kukontrahin. Pero, ganun pa rin sumuporta. 54-1-0 yung boto. Paano naman ito nga mukhang yung itsura dito sa video ni Zaldico. AI. Itong video ni Zaldico. Walang papatol dito. Kayo lang naman ang papatol kasi siyempre pumapabor sa narrative ninyo. Pero kung impeachment court o regular court,
Hindi papatol kasi inadmissible in court. It is just, scrap of video. Hindi nga ma-verify kung totoo. Ang gusto ninyo, patulan yung mga kwento ninyong kutsero. Di ba? Kaya yan ang sinasabi ngayon ni Sara Duterte. Sigang pa-interview. Umarap ka, may notice na sa'yo. Umarap ka doon sa hearing na gagawin mini trial ng justice panel. Doon mo sabihin yan. Di ba? Si Gutesa, nagsalita siya, ito yung alam ko. Itong 18 na dating security personnel ni Zaldico na ordinaryong mamamayan, walang kapangyarihan, alam niyang kakasuhan siya, alam niyang habulin siya, alam niyang papahirapan pamilya niya, alam niyang posible siyang patayin, nagsabi ng kanilang nalalaman. Hindi ko kilala to ha, walang makakapagsabi dyan sa kanila na kinausap ko sila o nakita ko sila o kinita ko sila. Kahit man yung mga kasama nila, yung abogado. Walang makakapagsabi dyan sa kanila na alam ko kung ano yung ginagawa nila. Ito, mga ordinaryong tao. So malinaw na ang nasa likod nitong 18 Marines, sila, pero makikita nyo, sobrang tahimik nung si Sara mismo nasa likod wala nito. man lang Siya ang silang, nagdidepensa. we take this seriously and we will look into the allegations, we will check the documents, we will look into the photos. If these are real, walang ganun. Iniimbestigahan nga. Ang tanong, bakit hindi na nagpakita? Gustong imbestigahan, in-invite ni Matibag ng NBI. Si Director Matibag mismo. Nang imbitay, hindi nag-appear. And ang latest mga kababayan, damay ngayon sa pinatawag ng NBI, hindi lang yung mga Marines, pati yung asawa ni asa na yun? Ito si Matibag. Panoorin natin. Eventually, may mga retired generals na lalabas. And you and I know, may unuman. Nung nalaman nilang papatao, because what we did is to connect with them, voluntarily na pupunta na before Wednesday to issue their statement to shed light on the matter. Kasi may mga reports na rin sa amin, ito palang 18 Marines, apparently parang next week, they're trying to schedule another press con. May bago pang isasama na Marines because there were reports na mas marami pa pala yung kausap din or kinuusap mga 100 daw yan so pero hindi lahat pumayag, so ganun yung niya. Kaya yung tinatanong mo siyan tungkol dun sa political, may reports kasi sa amin nagtutugma na yan yung unang lalabas, tapos eventually may mga retired Planted generals po na na mga witnesses. You and I know, may lumalabas na nga Propaganda. kahapon, di ba? So we'll follow all those leads. Kaya siguro si Ombudsman nakakapagsalita na may tipping, they're looking for a tipping point or what. Kami naman, on our end, it's our duty to be very, very fair about this. We're just following the lead. We will validate all the reports sa amin. And those are the reports. I want to be very transparent kasi later on the public will have different set of views Depende kung kanino nakakampi. So I want to be very transparent that initially, when we were starting, there are already reports na mas marami pa dun sa 18 na yan. Then meron niyang may mga design na and we will develop that. But Ang let me design is to caution you, destabilize. if the claim of the 18 points towards the direction ng mga binanggit nilang tao, we will not hesitate to go after them also. At tatawagin din sila to explain, to look at the motivation. I understand some of them filed cases already. So, if it doesn't remove naman sa amin yung mandate namin to investigate even if there are cases filed, because we will complement kung ano yung mga nakafile na yun. So in the event, sir, na hindi po sila pumunta sa Wednesday, what will be the next step? When we are deputized by Ombudsman and the Ombudsman has a contempt power, then we will report to the Ombudsman. And probably through the Ombudsman, ma-exercise yung mga Nagtago na po yung powers nila. 18 So yung 100, Marines. composed, lahat na.
May Sino threat nag-claim? daw kasi. Retired, Marines or from the military. So, Ang we totoo, will not- ayaw we matanong, will not mag-cross-examine. react on Gusto that. nila This will magpropaganda be a lang. very busy few weeks coming ahead of me, no? Kasi marami tatawaging tao. Kaya nga kanina, sabi ko, nung I was asked sa isang radio station through text, sabi ko, I hope they attend yung sumpina namin kasi sabi naman nila they're willing to face an investigation. And I heard former Congressman Mike Defensor na karangalan niya na mapasama sa kaso. So now is the opportunity to explain. NBI will listen to them and accommodate them. Sir, kapag napatunayan na walang malakas na ebidensya itong 18 Marines, ano yung mga posibleng kaso? Hindi na yung malakas. Kung malaman na nagsisinungaling sila, then whatever the investigation of NBI will form part of the evidence that can be submitted to the court of law na kung saan sila nagreklamo. And of course, we will not also... Si Francis, hindi po yan po. Commercial. Si Francis, Yan, dali lang. yung unang lalabas, tapos yung... The Marines, sir, are you going to subpoena other people? Meron na. Kasama, yung notary, sinapina namin yan. Si former Congressman Mike Defensor, we subpoenaed him also. Attorney Balikod. Then yung others na nakapagbigay nga ng lead at mga pinapahagingan doon sa hinanap namin. Doon sa mga interview nila, may mga pinapahagingan tao. Fortunately, nahanap namin. And nung tinatanong na namin, sasabihin ka namin ha, don't be surprised. Nag-volunteer na. But we just the same, we sent a subpoena to make it official. sir, may number po. Yung other. Hindi ko pa sure yung number, pero parang pinirmahan ko kahapon mga 20 plus eh. Parang Kasama it's daw like- sa more or less imbestigahan 20 yung asawa to ni 30 Mike siguro. Defensor na damay. Kasi 18 na kaagad eh. Tapos Balikod, the notary, then Mike Defensor. So, Yung 30 kasama na 18 doon? Or mga ganun na kasama na yun. No? But that's the first batch. We cannot accommodate everybody in one thing. You know? Buti na lang nga yung ibang person of interest, they volunteered themselves na they will give a statement. So. Okay. Ayun. Magkakaalaman po yan pagdating ng oras kung talagang totoo yung claim. O, sabi dito, Mrs. ni Mike Defensor, nadawit na rin. Nadawit sa subpena ng NBI. Nagpayag ng pagkabahala si ex-Representative Mike Defensor na sa naging tugon ng NBI, partikular ang pagdamay sa asawa niya matapos ang paglantad ng 18 individual na dating miyembro ng Marines. Paano hindi madamay na yung ginamit ng mga ex-Marines sa pag-attend ng press con, yung sumundo, ang sabi nang i-check yung sasakyan pag-ari ng kanyang asawa. So kasabwat din mga kababayan. Di siyempre madadamay, pinili ninyo yan eh. Matatandang naglabas ng subbe ng NBI, sabi dito sa balita, laban sa 18 na nagpakilalang dating mga miyembro ng Philippine Marines at dati umanong tumayong mga bagman ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na nagatid ng malimaletang naglalaman ng bilyon-bilyong pera sa ilang opisyal ng pamahalaan. Sa isang Facebook post ni Defensor nitong Biyernes, sinabi niyang mas tinutukan pa umano ng mga opisyal ang kredibilidad ng mga sundalo sa halip pagtuunan ang aligasyon ng mga ito. Siyempre, i-check alangan man. Diba? That is normal. I-check yung credibility ng kikwento. Alangan paniwalaan agad-agad nang dinadawit mga kilalang mga tao, Presidente at si Martin Romualdez at mga members ng Congress, Quadcom, at nadamay pati yung nakakulong si Dilima. Nakakulong pa si Dilima. Nag-deliver daw kay Dilima. Paano mag-deliver kay Dilima? Nakakulong pa sa panahon na yon. Tapos pati si nag-deliver ng 5 maletang pera kay Tito Sen. Host ng Itbulaga. Hindi pa siya senador. Di ba si Tito Sen natalong Vice Presidente 2022? So 2022 to 2025, host siya ng Itbulaga.
Anong rason mag-deliver ng mali-malitang kwarta? Wala siya sa gobyerno. Anong impluensya ni Tito Sen para bigyan ng mali-malitang pera? Bukod dito, nababahala rin umano si Defensor matapos mapabilang ang asawa niyang si Jolie Defensor. Mas nakakabahala ang pagsama sa sumpena ng aking asawa, sabi ni Defensor. Wala siyang anumang kinalaman sa aking pagsuporta kina Atty. Lenny Balikod at sa mga sundalong naglakas loob magsalita. Ang pagdawit sa kanya malinaw na pananakot at panggigipit. Dagdag pa niya, kung seryoso ang mga otoridad sa paghanap ng katotohanan, dapat nilang imbestigahan ang mga aligasyon ng korupsyon, hindi ang mga taong naglakas loob magsiwala. Anyway, mga kababayan, dito tayo sa isa pa na sinasabi ni Sara na hindi daw marunong magturo yung mga teachers. At yung teacher ay hindi marunong magturo. Yung mga teacher At daw, yung madali. ay hindi natututo. Ay hindi natututo. At yung teacher na nagtuturo doon ay hindi marunong magturo. At yung teacher na marunong magturo, walang kwenta yung kanyang curriculum, yung tinuturo niya sa bata. Di ba? Tapos nandun tayo sa semento na at bakal ng classroom na ito. Ang mahalaga sa edukasyon ay yung natututo yung bata. Hindi yung kung saan siya nakaupo araw-araw. Nagmamagaling po si Sara. Yan ni Ma'am, dahil ngayon nga talagang mas marami pa ang matututo. Kasi kung limitado nga naman yung eskwelahan, classroom, konti lang ang matuturuan. Pero pagka yung technology, talaga sa edukasyon, mas marami po ang makikinabang na maturuan. Oo, kasi napapansin ko din, no? Parang, ano ba? Paano matuto yung mga bata? Gutom at walang classrooms na maayos kasi binigyan kayong obligasyon na magpagawa ng mga classrooms na ipagawa niyo 3% lang. 192 classrooms out of pakita ko po sa inyo itong balita. At yung mga pagkain ng mga bata, pinabulok ninyo. Sara-led DepEd, Sara-led DepEd built just 3% of classroom staff. Paano matuto yung mga bata? Tapos sinisi niya yung mga teachers, hindi daw marunong magturo. Sara-led DepEd built just 3% of classroom target. September 4, 2024, balita ng Philippine Star. Para alam ninyo kung ano yung mga nangyari noon. Pagkatapos nag-ugas kamay siya, tinuturo niya yung mga teachers, hindi daw marunong magturo. Makapasa yan, yung mga teachers, maging license sila, makapasa, kung hindi marunong magturo. Kayo po yung umami na wala kayong alam sa edukasyon. Pero tinanggap ninyo yung pagiging DepEd Secretary. Kaya nga hindi ninyo na-review yung curriculum na sinasabi ninyo. Kasi hindi man kayo marunong. Kung hindi kayo marunong sa edukasyon, wala kayong experience. Hindi na sana ninyo tinanggap yung offer sa inyong posisyon. Di ba? Tinanggap ninyo. Pagkatapos, magsasabi kayo na yung mga teachers hindi marunong magturo. Kayo yung hindi marunong as DepEd Secretary. Pati nga yung pagpagawa ng mga classrooms, hindi ninyo nagawa. Yan the Department of Education under Vice President Sara Duterte finished building just 192 out of its target of 6,379 new classrooms. Napagawa, 192 lang. Alam niyo kung bakit? Wala siyang focus sa trabaho. DepEd Secretary siya, ang ginagawa, ang ginagawa, mga kapabayan, yung mga pa-seminar ng Armed Forces doon sa tungkol sa NTF-ELCAC. Hindi man yung edukasyon. Yung paglaban sa anti-insurgency, hindi man yung trabaho ng DepEd. Trabaho yun ng Armed Forces. Yan pala yung intensyon, mga kababayan, kubrahin yung confidential fund, 25 million, 11 days na ubos. O di ba, mga kababayan, yun ang nangyari. Pagkatapos, ginard sa confidential funds, yun pala, ang actual na nangyari, ang gumastos yung Armed Forces. Pero, double charge. Yun ang nangyari, mga kababayan, lumabas sa hearing ng Committee on Good Government. Kaya galit na galit siya. Yun ang rason ng impeachment. At yun ang dapat niyang ipaliwanag
kung paano ginastos yung confidential funds. Kasi ang daming mga acknowledgement receipts na ang mga pangalan po, lahat chichiriya. Ni Mary Grace Piatos, ay nako, nagugas kamay siya. Puro panlilin lang. Sagutin mo na lang kaya yung articles of impeachment imbis magparapa-interview ka dyan sa mga kaalyado mong vloggers. Tapos gusto magpresidente. Kailan to? September 3, 2004 report ng Inquirer. COA flags 5.6 billion DepEd feeding program in 2023. Yan o. Ayan o, report ng DCME. Feeding program ng DepEd sa panahon ni BP Sara sablay, sabi ng COA. Bakit daw sablay? Basahin natin yung balita. Sinita ng Commission on Audit ang sablay na feeding program ng DepEd sa panahon ni Sara. Sa budget hearing, lumutang ang COA report ukol sa mga inaamag na Nutriban, nabubulok na food item, hindi maayos na package ng pagkain at kahina-hinalang manufacturing at expiration date ng food item sa ilalim ng DepEd feeding program noong 2023. Kakaya. Sa 2023 COA audit report, pinansin ang 21 school division office sa iba't ibang lugar na nakaranas ng delay o hindi na-deliver sa oras ang pagkain at gata sa ilalim ng 5.69 billion school-based feeding program. Isang departamento lang ito, DepEd. Siya yung DepEd Secretary. Yung Office of the Vice President, wala mang trabaho po. Kaya binigyan siya ng trabaho. Hindi na niya ayos pagkatapos. May lakas ka ng loob na planong magkandidato. Mag-announce kang tatakbo kang Pangulo. Yung isang departamento, hindi mo nga kinaya. Sa mismong lugar ni Education Secretary Sani Angara sa Aurora, nakita ng state auditors ang pest o insekto sa loob ng caravan o milky ban at squash nutriban. Sa Bulacan, mga bulok na pagkain ang nakita habang 1,000 na piraso ng Nutriban sa Misamis Oriental ang isinauli sa supplier mula September 2023 to January 2024 dahil sa inaamag at discoloration kahit hindi pa abot ng expiry date. So ito, hindi niya naasikaso ito. Simpleng bagay. Kita ninyo? Tapos nagmamagaling siya. Tinuturuan pa yung ating Pangulo kung paano daw i-manage itong crisis sa Middle East. Ang madali lang niya magpadala ng eroplano. Ginawa niya namin noong COVID, Maynila hanggang Davao. Nag-arkila niya kami. Di mag-arkila ka ngayon. Padala mo sa Israel ng eroplano. Yung mga DDS, pasakayin mo habang nagliliparan yung missile. Ba't hindi mo gawin? Sa Iligan City, pinagdududahan ang pinadalang food item dahil sa magkaiba ang expiry date sa kahon at mismong produkto habang hindi naman pumasa ang packaging sa Quezon City. Sa 10 rehiyon, sinabi ng auditors na marami ang late dumating o wala talagang delivery ang gata sa buong school year. Si Sara daw, hindi man pumupunta sa opisina. Susulpot na lang bigla kung kailan niya gustong sumulpo. Sa tingin ninyo? Ganito din kasi sa classroom Uupo ka dyan ng siguro sabihin natin 7 hours. 7 hours. Hindi Nagmagaling. na natin titingnan or bibilangin kung ano ba yung ilang hours ba yung meron kang natutunan dyan at ilang hours yung wala kang natutunan. Ganyan din sa trabaho, di ba? Papasok ka ng 8 hours. Hindi naman tinitingnan kung ano ang na-accomplish mo dun sa 8 hours. Merong iba dyan, tapos na yung trabaho nila in 2 hours Merong iba dyan, pumasok ng 8 hours, walang nagawang Sige trabaho. lang daldal. So, huwag tayo doon sa bakal at semento. Doon tayo sa paraan kung paano matuto yung bata. I felt guilty kasi alam ko ako yung isa ako sa nag-cause ng stress because I do not come from the education sector. I do not have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the... Sabi dito, BP Sara says classroom shortage due to disagreement with admin allies. Sige, hanap niya ng rason.
program. Kasi, ikaw na congressman ka, ang prioridad mo, dahil politiko ka, ay boto. Diba? So, ilalagay mo yung paaralan na yan, yung classroom na yan, kung saan ka makakakuha ng advantage sa boto. Sinasabi ko sa kanila, hindi pwede yun. Bigay nyo yan sa Department of Education, doon sa regional directors, doon sa superintendents, doon sa mga principal. Kasi sila yung nakakaalam talaga ng totohanang pangangailangan doon sa baba. Madaling salita, hindi po kayo nagtipid, kaya medyo nag-init talaga lalo ang ulo ng mga to sa inyo. O hindi talaga. Hindi ako papayag Sige nga, hanap ng sisisihin po sa ganyang bawiin nila yung failures. trabaho ng Department of Education. Palpak na trabaho sa So, DepEd. naisip ko, ganyan ang ginagawa niyo Sige, sa budget. Pilato. Tapos ako pa rin yung aatakihin ninyo. Kasi walang ginawa yung Department of Education, kahit meron naman, kahit ginawa na yung matatag agenda. Ito yung record, susunod na lang ng lahat para meron. Malinaw yung record na bagsak po yung edukasyon sa inyo pong sa inyong pamumuno. Yung yun, PISA, bagsak. Paano hindi bumagsak? Yung visual aid na nakakatulong sa pagtuturo ng mga teachers, yun pa yung una mong inalis. Yung paggamit ng visual aid ng mga teachers, pinag-aralan niya ng mga education experts. Kaya may visual aid. Kasi pag laging nakikita sa classroom ng mga kahit hindi mo ituro, nandyan. Yung panatang makabayan, etc. Visual aid, nakadikit yan, multiplication table. Pinaalis yan lahat. Nami-memorize through familiarity and daily encounters nila. Lagi mong nakikita sa classroom, madali yung pag-memorize ng mga bata pag may visual aid. Kaya nga sa telebisyon, mga kababayan, di ba sa telebisyon, yung mga bata pag na-expose sa telebisyon tapos sa cellphone, ang daming tulong sa kanila. Nagiging mas magaling pa sa atin sa technology kasi nagagamit nila visuals, visual aid. Yun ang pinatanggal ni Sara Duterte. So lalong napulpol yung mga bata. Nagmamagaling kasi, hindi man siya wala siyang experience sa education sector. Inamin niya, di ba, narinig ninyo? Wala man siyang experience. Nagmamagaling. Sana kumuha siya ng advice galing sa mga education expert. Yung mga YOSEC niya, eksperto po sa confidential fund. Mga military, si La Chica, yung kasabit-sabit yan sa confidential funds niya. Yun ang mga military, yung mga. So, paano matututo yung mga bata? Accomplishment yung administration, sabi ko, kayo na lang. Kayo na gumawa niyan, kayo na ang pumirma niyan. Ayaw ko pumirma. Ito po ba yung dahilan kung bakit walang natayong masyadong classroom? Nagpipilato siya kasi 3% lang na ipatayo Hindi ko niya. alam sa kanila. 190 At to. saka yung pagda-download ng pera sa local government unit para sa para sa pagtayo ng mga classroom, galing sa isang politiko, congressman, ibigay mo sa isang politiko, Nanunuro. mayor, governor, anong mangyayari doon? Tinuturo niya. Pinapasa niya yung kasalanan sa iba. Ang una Yung mga ito. pagkukulang niya, Kasi sinisisi niya sa politiko iba. Ang politiko naman, hindi yan. Kalahati. Siguro ang politiko, sa mga kakilala ko, merong mga 100% nag-iisip ng boto lang. Meron dyan 75% nag-iisip. Okay, 25 para sa kaayusan. Huwag ninyong ng i-support lugar, po, mga 75% mayors. para sa boto ko. Mahilig manuro. Ganun ang mindset ng politiko. Paano ba ako makakabalik sa posisyon ko? Nung Sinisiraan umalis ka pati kayo, mga sa Department of Education, mayors, governor. hindi mo ba naisip na Siya lang ang magaling. pag iniwanan ko to, magagawa na nila yung mga gusto nilang gawin? Versus kuptahan ko ba yung kapakanan ng mga estudyante at saka ng mga proyekto? Totoo yan. Naisip ko yon. Sabi ko, kung aalis ako dito, hindi ko na magagawa yung tama. Ang problema kasi, the previous year, 2023, doon nila inattach yung yung listahan ba nila ng paano nila pinaghati-hatian
yung school building program. Pinagati-atian daw. Sinubukan namin na ayusin siya sa Senate. Hindi nangyari. Nagtulak kami ng natulak na ayusin siya. Ibalik niyo sa DepEd. Trabaho ng DepEd yan sa BICAM. Hindi nangyari. Kasi nga sabi ko, pagdating sa BICAM, wala naman tao. Lahat Hindi- generalization. Si Maganda, Martin Romualdez at mag-mention si Sandy siya ng mga pangalan kung sino nag-ati-ati. Ito na naman. Alam kong mali. Noong Di ba po? 2023. Puro kwento. Hindi pwede yan. Nagsabi na ako sa USEC ko. Sabi ko, hindi pwede yan. Sabi niya, kung ma-hostage yung budget, sabi niya, lahat ng projects, Ang alam natin na pinagati-atian, yung confidential funds. madidelay. So sabi ko, okay, sige. Pagdating ng July 2024, hindi na ako pumayag. Ayoko na pumirma ng mali. Kasi ganun na naman, tinanong ko sabi ko, ganun ba yung gagawin last year, gagawin din ngayon? Sabi, oo daw. Hindi na, huwag na. Kasi, pipirma ka doon, alam mo mali Ayoko. Ang ano ko lang doon, ang Malinis dilemma ko to. lang doon is, alam kong itutuloy yung impeachment kung aalis ako. Kasi ang naghahawak lang ng pagtigil ng impeachment noon ay yung posisyon ko sa cabinet, yung pagiging cabinet secretary ko. Tumitira sila, pero hindi nila magawang ituloy yun. Kasi nakaupo, parang tanga naman kasi, di ba? Kung ang president ka, inaatake yung DepEd secretary mo, tapos biglang may impeachment sa DepEd secretary mo. So, hindi mangyayari na merong impeachment. Alam ko na matutuloy siya. Di sana, hindi ka nag-resign, hindi ka naman pinapaalis as DepEd Secretary. Paano? DepEd Clear comprehensive health. DepEd Secretary, member ng cabinet. Ang pinagkakaaksayahan ng panahon ni Sara, mga kababayan, yung maisog rally, anti-Marcos. Alam natin kung ano yung kwento. Kaya kung maniwala kayo sa kwento niya, Mr. Maravillas, yung pagmamagaling niya, ni Sara Duterte na mag-arkila ng eroplano, madali lang daw. Sabi nito ni Mr. R, nako, di bali na, punta na lang ako sa bomb shelter. Kaysa i-risk ang buhay ko. Mapagkamalan pang kaaway ang eroplano at matamaan ng missile. BP Sara, nangontrata ng eroplano para magsundo sa mga OFW. Sasakay ka ba? Ganyan ang posibleng mga missiles. Sasakay ka dyan. Anyway, yun lang po mga kababayan. Maraming salamat. Bukas naman. Okay po. Bye-bye. God bless. Swimming and lifting cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsa Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.